Oras ng makihula, makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Mga idol ng Pinoy sa Olympics, the Sporting Legends. At mga halimaw sa magwan, the Philippine Rowing Team. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Olympic fever is in the air. At alam niyo, umabot po yan dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud! At kasabay po ng malakas na ulan sa ibang lugar sa bansa, uulan din ng saya at papremyo dito dahil sa Family Feud. Panalo talaga, grabe. Lalo na ang episode na to dahil ito po. First up, let's meet our teams. Lahat po sila ay mga board members ng Philippine Olympians Association. And it's an honor for us to have the Sporting Legends at ang kanilang team captain. Three-time Olympian and the most accomplished Filipino swimmer from 1987 to 1993, winning 7 gold medals at the SEA Games. Please welcome Akiko Thompson-Guevara. Hello, Ms. Akiko. Welcome to Family Feud. Thank you, Ding Dong. We're happy to be here. Sino-sino po makakasama niyo sa Sporting Legends? Okay, so sa tabi ko, this guy brought Taekwondo to acclaim. Our first Olympian sa Taekwondo, 1988. He's also former congressman, movie actor, si Mr. Monsieur Del Rosario. Mr. Mansur! Welcome to Family Feud, Simon. Thank you. And beside him is my swimmer from 2000 Olympics. Jenny is also the captain of the UP varsity team. She has a club team, pero what most people don't know is she's an amazing triathlete, and she has the best bulalo restaurant also. Wow! Miss Jenny, saan ba matatagpuan tong bulaluan na to? Sa Green Hills Mall. Yan, sa Green Hills, ha? Sa mamaya, pag-usapan pa natin Sige. yan. And then, holding us in the end is our one and only. She's the only badminton Olympian that has ever qualified for the Olympics. Miss Wina Amparo Lim from the 1996 Atlanta Hello, Miss Games. Mina. Welcome po sa inyo lahat. Alam niyo po, si Miss Akiko po ay currently presidente po ng Philippine Olympians Association at siya rin po ang chairperson ng Board of Trustees ng Special Olympics Pilipinas. Ano po ang organization na ito at paano po ba siya nakakatulong sa ating mga manlalaro? So Special Olympics is an organization that provides year-round sporting opportunities for individuals with intellectual disabilities. So yung mga may Down syndrome, may autism, you know, sports is not as available for them. So we run year-round training and competition for them. Wow. At lumalaban din sila sa ibang bansa. Yes, last year sa World Games. Nepal. Nakakatuwang malaman na may ganitong opportunity at pagkakataon para sa kanila. Kaya more power din sa inyong organizations. And of course, good luck sa Sporting Legends sa laro na ito, sir. Thank you, Hams, Ding Dong. ito na po makakalaban ninyo. Ang makakaharap po nila, syempre, mga kapwa Pilipino, mga halimaw naman po sa dagat at ilog. Wala pong iba kundi ang Philippine Rowing Team. Ang kanila pong team captain ay ang 11th Pinoy to qualify sa Paris Olympics this year. Siya po ay gold medalist ng 2023 Asian Rowing Beach Sprint Championship. Walang iba kundi si Johnny Delgado. Hello po, magandang Johnny, gabi. welcome. Thank you po sa pag-imbita po. Naku, salamat sa pagpunta ninyo, Johnny. At eto na, bit-bit mo pa makakasamahan mo sa Philippine Rowing Team. Sino-sino ba sila? Pinapakilala ko pala sa inyo si Ate Ams, si ate po sa team namin. Siya po yung pinakamaaga mag-training sa amin sa training. Hello, Miss Ameline. Ate Ams. Hello. And pinapakilala ko po sa inyo si Faisa, ang pinakamabilis tumakbo po sa amin sa team namin. Kasi athletics po siya dati. And pinapakilala ko po sa inyo si Tami, ang summa cum laude ng UP. Alam nyo, si Joel po ilalaban sa Paris Olympics at representing
the Philippines this July. Ano ba ang mga preparations pa na ginagawa natin ngayon? Actually po, tuloy-tuloy po rin po yung training po namin. And yung mga teammates ko po, pupunta po sila sa Vietnam. Good luck naman sa Vietnam sa paparating yung laro at laban. Kung sa Olympics, bago mag-umpisa, siyempre may torch bearing, di ba? Pero dito, wala muna tayong torch bearing. Hindi natin kailangan. Kailangan lang masagot ang top answers. Kaya alamin na po natin ang sabi na survey. Lisa, Kiko, and Johnny, let's play round 1. Wow! Anet, narito na po ang unang tanong. Top 6 answers are on the board. Magbigay ng ingredient ng embutido. Johnny, Carrots. baka pagawa ka na ba ng embutido? Alam mo na. Sabi ni Johnny, carrots. Meron? Pero sa Kiko, medyo pa, may top answer pa. Baka makuha natin. Magbigay ng ingredient ng embutido. Flour. Flour. Alright. Harina. Nandyan ba ang flour o harina? Wala. Okay. Johnny, pass or play? Play. Okay, Miss Akiko, balik muna tayo. Let's play round 1. Philippine rowing team. Eto, sasagwan na. Amelin, magbigay nga ng ingredient ng embutido. Racing! Survey says... Oh, yeah. Faisa, magbigay ng ingredient ng embutido. Mais. Mais. Oh. Kakaiba yun. Nandiyan ba ang mais? Oh, wala. Tami, magbigay nga ng ingredient ng embutido. Ground pork. Ground pork. Nandiyan ba ang pork? Joey, magbigay ng ingredient ng embutido. Paminta. Paminta. Standby to steal. Pwede na kayo mag-steal after this. Amelin, magbigay ng ingredient ng embutido. Cheese. Uy! Services! Wala! Eto na, Sporting Legends. This is your chance to steal. Isang tamang sagot lang po ang kailangan natin. Ms. Wina, ingredient ng embutido. Itlog. Wrong! Ang Jenny? Green peas. Green peas. Ayan na. Sir Monsur. Keso. Keso. Isang tamang sagot lang. Sa Kiko. Green peas. Green peas. Tingnan po natin kung nandyan ang green peas. Alright, tignan natin number 4. Number 4, itlog. Dapat ito. Number 5, bawang. Number 6, hotdog. Hotdog. Dapat itlog. Anyway, meron agad 81 points ang Philippine rowing team. Makabawi po kaya ang Sporting Legends? Nakatutok pa rin po kayo dito sa Family Feud. Bago natin balikan ang bakbakan na starring our Olympians and national team athletes, pasayahin muna natin mga loyal viewers, mga kapuso. Ito na po ang final question for the day dito sa ating Guest to Win promo. Ito na ang chance nyo manalo ng 20,000 pesos kung sasagutin nyo lang ang tanong na ito. Napakadali. Anong gamit sa sport na rowing ang gamit din ng mangingisda? A. Bingwit. Or B. Sagwan. Napakadali. So send your answers sa ating official Guest to Win promo website at aabangan po natin mamaya ang announcement ng 7 winners of 20,000 pesos dahil Hulyo panalo talaga dito sa Family Feud. Kaya ito na po, ituloy na natin ang game between our Olympians and our rowers. So far, the Sporting Legends ay wala pa pong puntos habang ang Philippine rowing team ay may 81 points. Kaya ito na, tawagin na po natin si Mr. Monsur Del Rosario and Amelin. Let's play round 2. There you go. Grabe. Si Sir Monsur po ay naging quarter-finalist in the 1988 Seoul Olympics at 5 taon na po siyang presidente ng ASEAN Taekwondo Federation. Grabe, ako. Pero sa tingin ko po, wala po talagang kupas pa rin si Mr. Monsur Del Rosario pagdating sa sport na Taekwondo. At may resibo tayo dyan. Ito, panoorin natin itong video na to. Oh.
Thank you, I'm sure. matanda na. Baka warm up pa lang yun. Warm up. And si Amelie naman po ay bronze medalist po sa ating Asian Rowing Beach Sprint Championship last year sa Thailand. Congratulations. Eto na po, top 7 answers ang hahanapin nila. Magugulat ang bride kapag dumating ang groom sa simbahan na ang suot ay blank. Amelie, Naka-red dress. naka-red dress si groom. Naka-red na dress, ha? Very specific. Nandyan ba ang red na dress? Alright. Mr. Monsur, meron pang 1 and 2. Magugulat yung bride kapag dumating ang groom sa simbahan, yung nasuot niya ay blank. High heels. High heels! Nakabarong pero naka-high heels. So, pwede siguro yan. Nandyan ba ang high heels? Uy! Wala. Amelie, pass or play? Play! Alright, Sir Mansur, balik muna tayo. Let's play round 2. Philippine Rowing Team. Eto, magugulat si bride. Dumating yung groom, pero ang suot niya ay ano? Naka-short. Naka-shorts lang. Nandiyan ba ang shorts? Sunny, magugulat ang bride pag dumating ang groom sa simbahan na ang suot ay ano? Naka-swimsuit. Yun ang literal na beach wedding. Swimsuit. Oh, yeah. Joni, ano kaya? Nakapantulog. Baka gusto honeymoon ka agad. Diretso na honeymoon. Nakapantulog. Pajama. Amelie, magugulat ang bride kapag dumating ang groom sa simbahan. Ang suot ay Naka-chinelas! naka-tsinelas. Nandyan ba ang tsinelas? Yep. Faiza, magugulat ang bride kapag dumating ang groom sa simbahan. Ang suot ay Naka-brief. kung yung pajama talagang gusto diretso na ng honeymoon, ayun, ewan ko na lang kung ano pa ang gusto nun. Nandiyan ba ang brief? Sana lang, Tommy. Snappy, Tommy. Oh no. You can do this. Magugulat ang bride kapag dumating ang groom sa simbahan. Ang suot ay ano? Makeup. Makeup. Makapal na makeup. Nandiyan ba ang makeup? Joni, ano pa kaya? Nakalugay. Nakalugay. Wala na. Wala sa Amelie. Magugulat ang bride pag dumating ang groom sa simbahan. Ang suot ay... Here we go. Here we go again. Ito isa na lang hinahanap natin. Miss Rina, ano kaya po ito? Nakasando. Nakasando. Miss Jenny? Naka-veil. Naka-veil. Naka-belo. Sir Mansur? Naka-rubber shoes. Naka-rubber shoes. Alright. Eto na. Magugulat ang bride pag dumating ang groom sa simbahan na ang suot ay blank. Isa na lang for the win. Sandro! Sando! Nandyan ba ang sando? Sir Mansur, pakibasa ngayon number 7. Boom! Rubber shoes! Number 7. Anyway, back to back ang panalo ng Philippine Rowing Team. Nakaka-153 points na po sila. Pero, sure ako, dahil ang lulupit ito, ang Sporting Legends, habol po mamaya. Dahil may natitira pa pong 2 rounds sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Sa mga nagtatanong po, ang 2024 Summer Olympics sa Paris ay formal na po na magsisimula ngayong July 26 at tatagal po yan hanggang August 11. May 15 Filipino athletes po in 6 sports ang kalahok dyan. At kasama nga si Joni ng Philippine Rowing Team. Kaya good luck po sa inyong lahat. Dito naman sa Olympic of Game shows, naglalaro ang Sporting Legends na wala pang puntos. Pero ang Philippine Rowing Team meron ng 153. Kaya eto na, round 3. It's your turn, Coach Jenny and Faiza. Let's play round 3. Back in the 2000 Sydney Olympics, si Coach Jenny po ang breaststroke swimming specialist and the youngest athlete ng Philippine delegation at the age of 14. Yes, oo. 14 years old, what an experience siguro yun, especially from a 14-year-old. Pero right now,
Saan po kayo nagko-coach kayo? Bale, I may coach sa UP Diliman, college swimming team, and I also have a swim club. Wow. Good luck and more power, Coach Jenny. Thank you. Si Faiza naman po ay kabilang din sa Philippine team na nanalo ng bronze sa 2024 Asian Rowing Cup na taga-Leyte. Alam mo, marami mga waray na nanonood sa atin. Faiza, baka gusto mo mag-shoutout sa kanila, pampabuenas. Hi po sa Leyte. Sa akong pamilya dito, maupay na hapon hayo tanan. Salamat sa pagsuporta. Mabuhay mga waray! Good luck! Double points round. Top 6 answers on the board. Masasabing masama ang iyong panaginip kung dito ay hinahabol ka ng blank. Faiza, Ng multo. ng multo. Sabi, masama daw yung panaginip kung hinahabol ng multo. Okay? Coach Jenny, pwede pa to. Masasabing masama yung panaginip kung dito ay hinahabol ka daw ng blank. Kayo. Okay, nandyan ba ang hayop? Yun! Mas mataas, pass or play? Play, syempre. Alright, let's play round 3. Here we go. Miss Wina, masasabing masama ang iyong panaginip kung dito hinahabol ka ng alin? Ng ano kaya? Aso. Aso! Survey says... Uy! Mr. Kiko, masasabing masama ang panaginip kung dito hinahabol kayo ng Serial killer. killer. May ganun. Serial killer. Yep. Sir Mansur, masasabing masama ang panaginip kung dito hinahabol kayo ng ano? Ano kaya? Demonyo? Demonyo! Si Satanas! Demonyo or Satanas? Wala. Coach Jenny. Kailangan masagot niyo po, kundi masistil nila. Masasabing masama ang panaginip kung dito hinahabol ka ng blank. Police. Police! Baka may kasalanan, kaya hindi makatulog kasi may kasalanan. Yung pala yung bangungot niya. Police! Alright. Sa ating growing team, itong pagkakataon ninyo sa round 3. Mabawi kaya? Tignan natin, makakuha kaya nila. Dami, sabi masama ang panaginip kung dito hinahabol ka na. Gagamba. Takot ka ba sa gagamba? Hindi. Hindi naman. Yes? Pinag-uutangan mo. Ay! Amelin, Hinahabol ka ng masamang elemento. masamang elemento. Pwede. Johnny, iba-iba to. Isang tamang sagot na kailangan natin dito. Masasabing masama ang panaginip kung dito hinahabol ka ng ano? May utang. May utang. Round 3 na po ito. Kung mali po sila, mapupunta lahat ng puntos sa Sporting Legends. Dahil siyempre, pinaghirapan po nila yan at matatambakan. Pero kung hindi, lahat ay mapupunta sa Philippine Rowing Team. We'll see. Inutangan. Wow! Let's see, number 4 muna. Zombie, parang malapit sa Satanas yun more or less And ito, finally, number 1. Top answer is... Aswang din. Anyway, tapos na ang 3 rounds at eto na score. Sporting Legends, wala pa po pero Philippine Rowing Team 227 points. Susunod na ang Super Points round. At susunod na rin ang announcement ng ating winners sa Guest to Win promo sa pagbabalik po yan ng Family Feud. Nanonood pa rin po kayo ng Family Feud. Now, back to the game. Ang score, 227 ang Philippine Rowing Team. Pero hahabol dahil ito na sa last round. Ang Sporting Legends, pwede yan dahil ito na po ang ating last head-to-head battle na kung malalaman kung aling team ang magka-qualify sa Fast Money. So here we go, ang magtatapat. The first and only Filipino Olympian sa larong badminton na si Miss Wina Lim at ang bronze medalist sa 2024 Asian Rowing Cup mula rin sa University of the Philippines na summa cum laude si Tammy Shah. Let's play the final round. There you go. Wow, good luck. Triple points. Top 4 answers are on the board. Name something na itinututok. Go! Tammy. Baril. Baril. Boom. Survey says. Top answer. Tammy, pass or play? Play. Let's play the final round. Let's go.
Okay, tatlo na lang. Johnny, name something na itinututok. Kutsilyo. Kutsilyo, survey says. Nasaan ang kutsilyo? Dalawa pa. Amelin, name something na itinututok. Kamay. 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 Ganyan. Nandiyan ba ang kamay? Wala. Name something na itinututok. Last round. Kahoy! Para Baston! baston. Para itinututok, para pag nagbibigay na instruction siguro. Kahoy. Wala. Alright, eto na. Tami, name something na itinututok, Tami. Pencil! Umabot. Saan kaya tinututok yung pencil? Pagtapos na sumagot. Oh, ang galing talaga sa pang-summa cum laude talaga. Parating unang natatapos. Pencils up. Ako nauna ako. Nandyan ba ang pencil? Wala. Eto na, malinaw na malinaw kasi 273 points. So meaning, assuming we get this right, pwede kayo manalo kung tamang sagot ang ibibigay nyo. Miss Wina, name something. Something na itinututok. Ano kaya? Camera? Ha? Camera. Camera. Jenny, suggestion for Mr. Kiko. Muso. Muso, parang, yun. Saan ba yan? Ganon, yun ba yun? Mr. Mansour, name something na itinututok. Hindi ko alam kung pareho sila, pero itak. Itak. Okay. Iba-iba. Itak, may nguso, at Cellphone, camera. camera. Mr. Kiko, for the win, dalawa pang hinahanap natin pero isa lang ang kailangan natin. Ikaw bahala. Spotlight. Name something. Camera. Na itinututok. Camera! Nandyan po ba ang camera? Tama ka, Tami. Anyway, may isa pa. Number 3. Electric fan! Oh, nga, electric fan. Anyway, ang ating final score. Sporting Legends, 282 points. Philippine Rowing Team, 227. Maraming salamat, Tami. Thank you, Sadie. Isa, thank you. Amelin, Joni, thank you very much. Palakpakan po natin sila. And good luck. May 50,000 pesos po mula sa Family Feud. Wow! Congratulations! Wow! Malanit, may kabak. From behind, boom! From behind, grabe. You've just won 100,000 pesos. And pwede pa nating doblehin sa Fast Money. Sa Kiko, who are your two players for our final round? We are banking on our two girls over there, si Jenny and Rina. All right, Miss Jenny, Miss Rina, will they go for another gold sa ating Fast Money round? Nagbabalik po ang Family Feud. Naka-gold na. Asing 100,000 pesos si Miss Jenny at ang Sporting Legends, but they will go for another gold, kumbaga, para makapag-uwi ng total cash prize na 200,000. Sila gold medalist, di ba, dito sa Family Feud, pero yung napiling charity parang gold medalist din kasi makakakuha po sila ng 20,000. Ano po ba yung napili niyo? Bali yung association namin. Yan Philippine mismo, Olympic yan. Association. The Olympians Association, may 20,000 pesos. At ngayon sa putong to, nasa waiting area, si Miss Rina, hindi niya tayo naririnig. Miss Jenny, Coach, it's time for Fast Money. Good luck. Oh, Ito po dear. tayo haharap. Give me 20 Okay. seconds on the clock. Kung totoong tinik ang gagamitin doon sa luksong tinik, yung larong luksong tinik, tinik ng ano ang iyong gagamitin? Go. Isda. Gawaing bahay na ginagawa rin sa school. Nagwawalis. Body part na more than 3. Fingers. Fill in the blank. Lumang blank. Damit. Ano ang una mong itatanong sa multo pag nakausap mo ito? Kamusta ka? Let's go, Miss Jenny. Coach, kung totoong tinik ang gagamitin sa luksong tinik, ano kaya ang gagamitin? Sabi nyo, tinik ng isda. Ano kaya? Bangus ba to? Tinik ng bangus? Tilapia. Tilapia. Nandyan po ba ang isda? Wow! Gawaing bahay na ginagawa rin sa school. Sabi niyo yung magwalis. Survey says... Body part na more than 3. Sabi, madaliri. Fingers, survey says... Fill in the blank.
lumang blank, lumang damit, sabi nyo. Services? Ano una mong tinatanong sa multo pag nakausap mo? Five. Musta ka? Musta na you? Nandyan ba? Kumusta ka? Wow! Oh my goodness, Miss Jenny. 40 points. Tawagin na natin. Lumang na. Dapat win na tayo. Win. Sana. Si Jenny, she got 160. Meaning you just need 40. Okay. 40. Parang isang top answer lang yun. Tapos na. Okay. Alright. Sa puntong ito, makikita po ng mga manonood ang sagot ni Jenny. Give me 25 seconds on the clock. Kung totoong tinik ang gagamitin dun sa larong luksong tinik, tinik ng ano ang iyong gagamitin? Go. Barbecue stick. Gawaing bahay na ginagawa rin sa school. Maglinis. Mag-aral. Body part na more than 3. Buto. Fill in the blank. Lumang blank. Tugtugin. Ano ang una mong itatanong sa multo pag nakakausap mo ito? Huwag mo ako takutin. Spina, 40 points. Ito, unahin natin yung dulo. Anong una mong itatanong sa multo pag nakakausap mo ito? Ang sabi nyo ay, huwag mo akong takutin. Ang sabi ng survey ay, Oh my God! ang top answer dito ay, bakit ka nandito? Ano ginagawa mo dito? Alright. Fill in the blank, lumang blank. Sabi niyo, lumang tugtugin. Yan, madalas na kasabihan talaga yan. Survey says, whoop! Oh my God! Meron. Ang top answer ay lumang damit. Top answer. Nakuha niya. Body part na more than 3, sabi niyo ay mga buto. Ang sabi ng survey ay, whoop! Oh my God! Ang top answer ay fingers. Nakuha niyo, top answer. 27 to go. Gawaing bahay na ginagawa rin sa school. Sabi niyo ay mag-aral. Ang sabi ng survey, whoop! Ang top answer ay pagwawalis. Yun ang top answer natin. Finally, isa na lang. Kung totoong tinik ang gamit sa luksong tinik, tinik ng ano ang inyong gagamitin? Ang sabi niyo ay barbecue sticks. Patay. 27 to go. Survey says, oh, the top answer ay isda. It's okay, congratulations. Nanalo, guys. nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Oh, thank you. And we really had fun. We Yeah, my goodness. totally enjoyed. Let's welcome back the Sporting Legend and of course, the Philippine rowing team. Congratulations. Gusto ko lang paalam din sa inyo na nandito po kami. Lahat po ng kasamahan natin sa Family Feud na mag-cheer sa inyo paparating na competitions. Hindi lang kami, sigurado ako ang buong Pilipinas ay nandito sa inyong likuran. Thank you po. Maraming salamat po at syempre maraming salamat din and congratulations. Thank you. Thank you for inviting us. Maraming salamat. Again, wala pong BBK this whole month of July kasi nga buong Hulyo, panalo. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!